Anong sinabi mo? Kung wala kang balak na sakupin ang lupain ng mga sentor, ano ang pakay mo sa pagsugod dito? Tanong ni Haring Tikbalang. Alam ng lahat ng nakatira sa 4 na dome na ang pinakamayamang lupain ay sa mga sentor. Punong-puno ito ng minahan ng ginto at iba pang mamahaling bato. Dito din nanggagaling ang bakal na ginagawa nilang sandata at kagamitan sa pagsasaka. Wala kang pakialam kung ano man ang pakay ko sa lugar na ito. Gawin mo ang gusto mo pagkatapos naming magtuos ng Haring Sentor. Tugon ni Haring Balaw. Kaagad naglakad palapit sa trangkahan ng palasyo. Ikinagulat naman ni Urok ang sumunod na nangyari. Binuksan ng mga sentor ang trangkahan. Hinayaang pumasok si Haring Balaw. Maya-maya pa, nakita nilang naglalakad palabas si Haring Sentor. Mukhang matutuloy na ang labanan ng dalawang ito. Wika ni Urok habang nakapatong sa balikat ni Haring Tikbalang. Mukhang magiging masaya ito. Pabor sa akin kung sino man ang manalo sa kanila. Madali ko na ding malulupig ang iba pang karian. Mukhang ako ang tataguriang pinuno ng 4 na dome. Wika ni Haring Tikbalang. Ito ba talaga ang gusto mong mangyari? Hindi ba mas hinahangad mo ang magkaroon ng kapayapaan noon? At maalis ang bahid ng pagiging alipin sa hanggan mo. Anong nangyari, Tyrone? Nanlaki mga mata ni Haring Tikbalang dahil binanggit ni Urok ang kanyang totoong pangalan. Tanging si Apo Remus lang ang nakakaalam nito. Napalingon ito sa kanyang balikat kung saan nakapatong si Urok. Paano mong nalaman ang pangalan ko, Kutong Lupa? Tanging si Apo Remus lang ang nakakaalam ng pangalan naming mga hari dahil siya mismo ang nagbigay nito. Napangiti si Urok. Bumaba mula sa balikat ni Haring Tikbalang. Oo, Tyrone. Ako ang may bigay ng pangalan mo. Ang kahulugan nito ay mapayapang pinuno. Kaya nagugulat ako dahil taliwa sa kahulugan ng pangalan mo ang asil mo ngayon. Napaluhod si Haring Tyrone sa sinabi ni Urok. Napagtanto nito na ang kaharap ay ang mismong Panginoon ng 4 na dome, si Apo Remus. Mahal na Apo, papaanong... Hindi na ituloy ng hari ang sasabihin dahil hindi ito makapaniwalang nasa harapan niya ang kinikilalang Panginoon. Pansamantala, huwag mo munang ipagbigay alam sa lahat. Ikaw pa lang ang nakakakilala sa akin. Ngayon, iatras mo ang iyong mga kawal at puntahan si Haring Bungisgis. Mas kailangan niya ng tulong. Walang pagdadalawang isip na sumunod ang Haring Tikbalang. Nanatili si Urok sa kinaroroonan upang panoorin ang mga nangyayari sa bulwagan. Nakita nitong nakapasok na si Haring Balaw. Samantalang si Haring Sentor, nakatayo lang sa gitna ng bulwagan. Pinili nitong bumaba, ngunit hindi siya nagpakita sa dalawa upang mas mabantayan niya ang susunod na magaganap. Nang maglapit na ang dalawa, walang pagdadalawang isip na sinugod ng Haring Balaw si Haring Sentor. Nanlaki ang mga mata ni Urok dahil tinanggap lang nito ang atake. Anong problema, Sentor? Bakit hindi mo sinasangga ang atake ko? Bakit hindi ka lumaban? Wika ni Haring Balaw.
Wala akong dahilan para makipaglaban, Haring Balaw. Ngayon kung gusto mong ituloy ang labang ito, malaya kang gawin ang nais mo. Tugon ni Haring Sentor. Nanood lang si Urok sa mga nangyayari. Tuloy-tuloy na hinahagupit ng Haring Balaw ang hindi lumalabang hari ng mga sentor. Nagpatuloy ito sa loob ng mahabang oras at unti-unti na ding bumabagsak ang katawan ng sentor. Hindi na makayanan ni Urok ang tanawin, kaya nagpa siya na itong makialam. Nagulat ang lahat nang biglang lumitaw ang isang malaking pentagramo. May simbolo ng mataas na bathala sa kalangitan. Nilikop ng liwanag ang buong paligid. Lumitaw mula sa gitna ang higanting taong ibon. Natanaw ito ng mga diwata. Maging sila ay nagulat nang magpakita ang Haring Garuda. Magsipagyuko kayo sa presensya ni Apo Remus. Sigaw ng hari ng mga diwata. Kagad namang sumunod ang lahat ng nasasakupan nito. Maging si Haring Balaw. Nagulat nang makita ang nilalang na lumapag sa kanyang harapan. Sa pagkakataong iyon, halos kasing laki niya lang ito. Biglang napaatras ang Haring Balaw nang makitang nakatitig ang nagbabaga nitong mga mata sa kanya. Napalod ang hari nang biglang ibuka ng nilalang ang ginintuang pakpak nito. Mahal na Apo Remus, maligayang pagbabalik! Wika ni Haring Balaw habang nakaluhod sa harap ni Apo Remus. Kagad namang tumalikod si Apo Remus. Pinuntahan si Haring Sentor. Hinawakan nito ang kamay at sa isang iglap, naglaho ang lahat ng sugat at bumalik ang lakas. Tumayo ka, Ragal. Hindi ikaw ang haring nakilala ko. Ginawa kitang hari ng mga sentor dahil sa lakas at tatag ng paninindigan mo. Wika ni Apo Remus. Kagad namang tumayo si Haring Sentor. Matagal ko na ding hindi narinig ang pagtawag mo sa pangalan ko, Apo Remus. Maraming salamat po, kamahalan. Tugon ni Haring Sentor. Kagad namang nilingon ni Apo Remus si Haring Balaw na nooy biglang nag-iba ang aura. Ramdam ni Apo Remus na wala ito sa sarili. Bakit ka pa nagpakita, taong ibon? Ngayon pa na malapit ko nang maangkin ang 4 na dome. Pero hindi na bali. Gagamitin ko ang katawan ng pinakamamahal mong Haring Balaw. Tignan natin kung makakayanan mo siyang saktan. Wika ni Haring Balaw. Sa pagkakataong ito, si Sentor ang nagsalita. Mahal na Apo, hayaan niyong ako ang humarap sa kanya. Alam kong hindi si Haring Balaw ang nagsasalita. Kilala ko ang matalik kong kaibigan, kaya alam ko kung paano siya matutulungan. Wika ni Haring Sentor. Malaki ang tiwala ko sa iyo. At alam kong kilala mo ang Haring Balaw, Ragal. Kaya ilalagay ko sa iyong kamay ang kaligtasan niya. Wika ni Apo Remus. Akmang aalis na sana ito nang muling magsalita si Haring Balaw. At saan ka naman pupunta, Apo Remus? Natatakot ka bang harapin ang sarili mong multo? Nakalimutan mo ba na ikaw ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito? Wika ni Haring Balaw. Lapastangan ka. Hindi mo ba alam kung sino ang kaharap mo? Tanong ni Haring Sentor. Hindi siya si Abram.
kilala ko ang pagkatao ng itinalaga kong hari ng mga balaw. Sabihin mo sa akin, bakit mo to ginagawa, Alingatog? Biglang napatitig si Haring Sentor kay Apo Remus. Hindi ito makapaniwala sa narinig. Anong sinabi mo, mahal na Apo? Alingatong, hindi ba matagal nang naikulong ang nilalang na yon? Kasama ako sa naglagay ng selyo sa kulungan niya. Kaunting pagbabalik tanaw. Nang mga panahong namatay ang anak ni Haring Sentor, nagpa siya itong tugisin ang Alingatong. Nagawa niya itong mahuli. Ikinulong ng mga sentor ang Alingatong sa isang malaking tapayan. Nilagyan nito ng makapangyarihan selyo na kahit ang pinakamagaling na pantas ng mga diwata ay hindi magawang sirain. May isa pang nilalang ang nakialam, Maragal. Ito ang dapat nating alamin. Sa ngayon, ikaw lang ang maaari kong asahan. Alam na ng Haring Tikbalang na nagbalik ako. Inutusan ko siyang puntahan at tulungan si Haring Bungisngis. Ikaw na ang bahala kay Abraham. Kailangan kong kausapin ang hari ng mga diwata. Matapos mag-usap, kagad na ding umalis si Apo Remus. Tinungo nito ang palasyo ng mga diwata. Natanaw ng mga ito ang paparating na dakilang apo. Dali-dali nilang binaba ang depensa ng palasyo. Lumabas si Haring Ragon upang magbigay galang sa kanya. Maligayang pagbabalik, mahal na Apo. Tamang-tamang dating nyo. Nagkakagulo na ang 4 na dome. Wika ni Haring Ragon habang nakaluhod. Nagulat ito nang biglang magsalita si Gascon. Hindi naman umalis yung taong manok na yan. Tama ba ako, ha? Urok! Napalingon si Haring Ragon sa kaibigan at kagad itong inawat. Ano ka ba naman, Gascon? Huwag mong lapastanganin ang mahal na Apo. Biglang tumawa ng malakas si Gaston at muling nagsalita. Pasensya na, Haring Ragon. Hindi ko lang mapigilan yung sarili kong matawa. Ni isa sa inyo, wala man lang nakalata. Si Urok at si Apo Remus ay iisa. Biglang tumayo si Haring Ragon. Lumapit kay Apo Remus. Ipagpatawad niyo ang asal ng kaibigan ko, mahal na Apo. Hindi niya kayo kilala at hindi niya alam ang kaya niyong gawin. Wika ni Haring Ragon. Tinititigan ito ng masakit si Gascon, na nooy tawa pa din ang tawa. Hanga din ako sa katapangan ng taong yan. Pero tama siya, Haring Ragon. Ako at si Urok ay iisa. Pinili kong gamitin ang katauhang iyon upang sukatin ang pagkakaisa ng 4 na hari. Mukhang nabigo ako. Wika ni Apo Remus. Sabihin niyo, mahal na Apo, kung anong maitutulong ko. Sa pagkakataong ito, handang tumulong ang mga diwata. Wika ni Haring Ragon. Nagsalita si Apo Remus. Nakatakas sa pagkakakulong ang Alingatong. Siguradong tinitipon nito ang kanyang pwersa upang sumugod sa 4 na dome. Sinabi ko na sa inyo ang bagay na ito dahil alam kong hindi lingid sa kaalaman nyo ang nangyari noon. Maging ikaw, Gaston, alam mo kung ano ang naganap. Isa ka sa mga mandirigbang nakipaglaban sa puwersa na pinakawalan ni Alingatong. Wika ni Apo Remus. Naiintindihan ko, Remus. At kung tutulong ang mga diwata, handa din akong tumulong. Tugon ni Gaston. Matapos makipag-usap sa diwata, muling bumalik si Remus sa kinaroroonan ni Haring Sentor. Mula sa himpapawid, nakita nito ang nangyayaring labanan
sa pagitan ng dalawang malakas na pinuno. Gumising ka, Balaw. Hindi ikaw ang pinunong nakilala ko. Wika ni Haring Sentor habang patuloy na sinasangga ang atake ni Haring Balaw. Pasensya na, Sentor. Kung inakala mong ako pa din ang dating kaibigang nakilala mo, nagkakamali ka. Nasakop na ang katauhan ng nilalang na yon. At ang katawang ito ang gagamitin ko upang pagharian ng 4 na dome. Tugon ni Haring Balaw. Alam ko at tumahimik ka dahil hindi ikaw ang kinakausap ko. Muling wika ni Haring Sentor, sabay suntok sa sikmura ni Haring Balaw. Nanlaki ang mga mata nito. Hindi lubos akalain na magagawa ito ng hari sa kaibigan. Ganyan nga. Sige, saktan mo ang kaibigan mo. Wika ni Haring Balaw. Muli itong sumugod sa Haring Sentor. Gamit ang kanyang mga sungay, sinalubong naman ito ng malakas na suntok. Dumagungdong ang paligid nang maglapat ang dalawang magkatunggali. Nagtuloy ang laban ng dalawa na tila walang kapaguran. Ngunit sa kasamaang palad, isa sa mga kawal ni Haring Balaw ang nagpakawala ng palaso, dahilan para tamaan si Haring Sentor at tuluyang bumagsak. Nakita naman ito ng panig ng mga sentor, kaya nagsimula na din silang kumilos. Nagsipagsugod ang magkabilang panig. Laking gulat ni Apo Remus nang matanaw niya ang napipintong labanan sa ibaba. Dali-dali siyang bumulusok papunta sa gitna ng magbabanggaang mga hukbo. Isang malakas na suntok sa lupa ang pinakawalan nito, dahilan para magtalsikan ang dalawang kampo. Laking gulat ng mga ito nang biglang lumantad ang totoong anyo ni Apo Remus. Isang higanting ibon ang nagpakita. Halos 40 talampakan ang taas nito. Nag-aapoy ang mga mata. Nakabuka ang gintong pakpak. Walang nagawa ang magkabilang panig kung hindi ang lumuhod sa harapan. Ikinampay ni Apo Remus ang kanyang mga pakpak, dahilan para magliparan palayo ang mga balaw. Itinaas ang kanyang mga kamay. Isang pentagramo ang lumabas. Sa sobrang laki nito, natakpan ang kabuuan ng teritoryo ng mga sentor. Walang sino man sa inyo ang maaaring pumasok sa teritoryong ito. Simula ngayon, ang sinumang lumabag sa kautusan ko, agarang papatawan ng parusang kamatayan. Wika ng Apo. Lumuhod ang mga nilalang na naroon. Dali-dali namang kinuha ng mga sentor ang kanilang hari upang gamutin. Samantalang si Haring Balaw naman ay kaagad nang umalis. Pansamantalang nagkaroon ng katahimikan sa lugar. Ngunit alam ni Apo Remus na magbabalik ito. Nang mga sandaling iyon, nakababa na sa kapatagan ang diwatang kawal sa pamumuno ni Haring Ragon at Gaston. At para maitago ang presensya, nagbalik sa anyo ni Orok si Apo Remus. Salamat at dumating kayo, Haring Ragon. Sa mga sandaling ito, naghahanda na si Alingatong at paniguradong may binabalak itong hindi maganda. Wika ni Orok. Bigla namang sumingit si Ulysses. Sino ba talaga si Alingatong? Napatingin ang lahat. Hindi makapaniwalang hindi kilala ni Ulysses si Alingatong. Sa inabahaba ng buhay mo, hindi mo kilala si Alingatong. Pwes, hayaan mong ako magpaliwanag. Isinalaysay ni Gaston ang pinagmula ni Alingatong
at kung paano itong naghasik ng kaguluhan sa mundo ng mga elemento. Si Alinghatong ay isa sa mga dakilang pantas na mga diwata. Naghangad ng malakas na kapangyarihan. Ginawa ang lahat upang makamit ang hinahangad. Nakipagkasundo sa demonyo. Ginamit ang buhay ng mga mag-aaral upang magsilbing alay. Nalaman ito ng ama ni Ragon, kaya kagad siyang pinahuli. Pinatawan ito ng kamatayan. Ngunit dahil sa kapangyarihan na nakuha mula sa demonyo, nagawa nitong humiwalay sa kanyang pisikal na katawan. Simula noon, namuhay si Alinghatong bilang lagalag na espiritu. Walang nakakakita, pero may kakayahan nitong magmanipula ng utak ng mga nilalang. Dahil sa matinding galit nito sa mga diwata, ginamit niya ang kakayahan upang masira ang kaayusan ng mundo ng mga elemento. At dahil sa ginawa nito, maging ang mundo ng mga tao ay naapektuhan. Ito ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng kaugnayan sa mundo ng mga elemento at kung bakit kami naging magkaibigan ni Ragon. Wika ni Gaston. At ngayong nakalabas na siya, paniguradong muli na naman itong magsasabog ng kasamaan. Sa pagkakataong ito, nasa ilalim ng kapangyarihan niya ang Haring Balaw. Wika ni Orok. Habang nag-uusap-usap ang mga ito, biglang yumanig ang paligid. Napatingala si Ulysses. Natanaw ang pulang liwanag na bumubulusok pa ibaba. Mukhang hindi maganda ang mangyayari. Pabagsak sa lawa ang liwanag na yan. Wika ni Haring Ragon. Dali-daling bumangon si Haring Sentor nang marinig ang sinabi nito. Ano sinabi mo? Sa lawa? Hindi kaya... Hindi kaya balak gisingin ni Alinghatong ang 4 na tagabantay. Wika ni Orok. Ngunit huli na nang mapagtanto nila dahil bumagsak na sa lawa ang pulang bola ng liwanag. Kumalat ito sa 4 na direksyon at mas lalong lumakas pa ang pagyanig. Mabilis na umakyat si Gaston sa tore ng palasyo ng mga sentor. Nakita ang isa pang paglitaw ng malalaking nilalang. Naunang bumangon ang zaratan sa silangan. Sumunod ang gidor sa hilaga. Nagulat si Gaston nang makita nitong lumilipad sa himpapawid ang Minokawa na tagabantay ng kanluran. Napatingin ito sa gawing timog. Natanaw naman ito ang mahabang katawan ng Bakunawa. Naloko na. Huli na tayo. Magmadali kayo. Kailangan nating mailikas ang lahat ng naninirahan sa 4 na dome. Wika ni Gaston. Mula sa tuktok ng tore, ilang sandali pa ay dumating ang hukbo ng mga tikbalang. Nakita namin ang paggising ng 4 na tagabantay. Ano ang nagaganap? Tanong ni Haring Tikbalang. Mukhang naulit na naman ang kasaysayan, Haring Tikbalang. Sa oras na magkita ang 4 na tagabantay, siguradong mawawasak ang 4 na dome. Tugon ni Haring Sentor. Ngayon ko kailangan ng tulong yung hari ng 4 na dome. Kaso, hindi natin kasama si Haring Balaw at Bungis-ngis. Wika ni Orok. Wala kayong dapat alalahanin sa Minokawa. Kontrolado ko siya, kaya magagawa ko itong gamitin upang lumaban. Pabor yan sa atin. Ang isipin nyo kung papaanong pipigilan ng 3 pang tagabantay. Wika ni Gaston. Mas mabuti kung may lilikas sa mga mamamayan sa 4 na kaharian. Mag-uutos ako sa mga diwata upang tumulong. Haring Tikbalang, maaari ko bang hingin ang tulong ng mabilis na mensahero para sa gawain ito? Nagulat ang Tikbalang sa sinabi ni Haring Ragon. Sa unang pagkakataon,
naramdaman niya ang respeto mula sa diwata. Handa akong makipagtulungan, Haring Ragon. Pag-utusan niyo ang aking mga alagad. Tugon ni Haring Tikbalang. Matapos ay kagad siyang nagbigay ng utos sa mga mensahero. Nagsipag-alis ang mga ito kasama ang ilang kawal ng mga diwata. Kailangan kong puntahan si Bugiskis. Malaki ang maitutulong niya sa labang ito. Akmang papalis na ito nang marinig niya ang pagtawa ng bungisngis. Sinasabi ko na nga ba, nagkasiyahan kayo nang wala ko. Urok, bakit hindi mo ako pinuntahan? Wika ng Haring Bungisngis. Nanlaki mga mata nito nang biglang magbago ng anyo si Urok. Masaya ako at nasa maayos ka ng kalagayan. Kailangan ko din ng tulong ng iyong mga kawal. Halos hindi makapagsalita ang Haring Bungisngis nang makita nito si Apo Remus. Nanatili lang itong nakanganga habang tumutulo ang laway, nakatitig sa higanting taong ibon.